Hindi ko gusto ang durian, pero for the sake of vlog, kain tayo! Welcome to Talatnoko, or in English, Ao Night Market. Dito lang sa aming probinsya, Nonthaburi, Thailand. At ito nga, uso ngayon ang durian. At nagtataka talaga ako bakit ang durian dito sa Thailand ang itinuturing na king of the fruits. Talagang yayaman ka pag durian farming ang iyong target. Kung ito ang iyong pangkabuhayan, nako, yayaman ka talaga kasi per guhit ay 49 baht. Ang presyo ng isang guhit dito sa Thailand, ang isang guhit nila ay 100 grams. Kaya ang isang 100 grams, isang guhit ay nagkakahalaga ng 87 pesos ang katumbas niyan. So, 100 grams, 87 pesos. So, in short, sa isang kilo, ito ay nagkakahalaga ng 870 pesos. Alam nyo ba na ang mga prutas dito, tulad ng langka for example, at tulad itong durian, mas gusto nila, mas prefer nila yung medyo pahinog pa lang, or yung saktong hinog lang, or yung kakahinog. Mas malutong kasi siyang kagatin. Mas malutong, mas masarap sa kanila. At saka creamy, saktong-sakto yung pagka-creamy niya, di ba? Pag kinagat mo, talagang mararamdaman mo yung texture ng durian. Itong nakikita nyo ngayon, dito sa may sliding glass na lagayan, ay mahal yung mga yon, 49 nga, 49 baht per guhit. So dito tayo sa mga on sale. Kasi bukod sa talagang hinog, malambot, hindi yung papahinog pa lang, ay mas mura naman ito. So itong napili ko ay 3 buto. Ang price niya ay 150 baht. In pesos, nagkakahalaga ito ng 267 pesos. Wala lang, curious lang ako. Hindi talaga ako kumakain ng durian. Pero kumain na ako mga twice, thrice. Kasi pag binibigyan ako ng mga estudyante ko, syempre kinakain ko. At para hindi masayang, as in, kinakain ko. Pikit mata na lang at pikit ilong. Siya nga pala mga ka-reels. Diyan ba sa Pilipinas, mura na ang ating mga durian? Lalong-lalo na diyan sa parte ng Mindanao. Diba? Magkano na ba ang isang kilo ng durian ngayon? At nabibili rin ba ang durian na per buto-buto? Per tingi-tingi ba? Or buong durian? Kikiluin ba yung buong durian? Tsaka yun yung bibilhin, kukumputin per kilo. Mag-comment nga kayo guys dito kung sakaling mapanood nyo tong video na to. Ang nangyari mga kapatid ay hindi ko nakain agad ang durian kagabi dahil may dinaanan kaming mukata. Ang mukata ay yung buffet, eat all you can. So ito ngayon pagising natin, nilagay natin sa ref at yan nga, yung buong ref ay amoy durian. Pagbukas ko pa lang ay parang perfume durian flavor. So, ito na, kakainin ko na tong durian na to. Ang tanong, mauubos ko kaya ito? Ang sabi ng mga experts ay huwag uubusin ang durian dahil masama naman daw ito sa kalusugan kung ito ay sobra. Grabe talaga ang amoy guys. Pag hindi ka sanay, mabaho ka mo. Pero hindi mabaho dapat ang term. Ang term dapat na itawag dito ay may amoy. Para naman hindi ma-offend yung mga mahihilig sa durian dyan na mabaho ang durian. No, there is a particular smell, a very pungent smell na hindi kakayanin ng mga hindi sanay. Lalo na yung mga mayayaman, mga pasosyal. Charos! Ako kasi, laki sa hirap, laking Pugon-Sili, Aguilar, Pangasinan. So kahit anong pagkain ang ihatag mo sa harapan ko ay go na go ako, walang arte to. Huwag lamang yung karne ng aso o kaya ay karne ti uleg ay naapo, rekin nga amin. Naimas si ka, hanak na nagkamali. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng napili kong durian na ito. Parang 4 o 5 na piraso sa halagang 150. So, ibig sabihin, yung isang ganito, isang buto is 50 baht. 50 baht or nagkakahalaga ito ng 89 pesos. O, diba? Ang mahal naman. Hindi. Mahal talaga ang durian, guys. Kaya tulad ng sinabi ko kanina,
Kung gusto mong yumaman at mayroon kang maluwang na lupain at okay naman yung temperatura ng durian sa inyong region or lugar, magtanim talaga kayo ng puno ng durian. Mas maganda ito kaysa puno ng mangga. Kasi yung puno ng mangga, pag tag-ulan, may malakas na hangin, bagyo, talagang bankrupt ka dyan or lugi ka dyan. Pero itong durian, nako, itanim mo lang siya, rain or shine, bumagyo man o umaraw, talagang titindig at titindig ang durian at malaki ang durian talaga. Nakakita na ako ng puno guys ng durian. Para talaga siyang mangga at ang mga puno niya ay hitik na hitik talaga sa bunga. Ang gandang tignan. Dapat talaga mayroon kang farm ng durian kapag mayroon kang hacienda. Balik tayo dito sa kinakain kong durian. To be honest, masarap talaga siya. Yung amoy lang talaga ang problema. Tsaka yung kapag burp ka, pag nag-burp ka talaga, amoy na amoy mo yung durian mula dito sa yung ilong. Talagang hindi mawawala yan. Kaya dapat may Pepsi ka or kaya may Coca-Cola ka after this. Pero wag sobra kasi parang may napanood yata ako na balita na nasobrahan daw sa Coke, Pepsi, tsaka itong durian ay nasyutay daw siya guys. Heto, nakatatlong buto na ako ng durian at busog na ako. Sa totoo lang, nakakabusog. Isa pa lang gusto kong tama na muna. Pero para naman maging mahaba itong video na to, damihan natin ng konti ang pagkain. Hatiin na lang natin. Parang ito, dalawa na lang ang itira ko para sa susunod na vlog. Hindi, joke lang. Di ko na syempre i-vlog. So siguro after kumain, kakainin natin ito as dessert. Ayan. Pero mayroon talaga siyang distinctive smell, distinctive odor na masasanay ka din. Siyempre, nasa Thailand ako. Masasanay at masasanay din ako. Dati nga, hindi ko gusto yung mga maaanghang at saka mga dahon-dahon na may mga amoy. Pero dahil sa tagal ko na rin dito sa Thailand, ay parang sanay na din ako sa mga pagkain Thailand. Thailand is an amazing country with amazing people, amazing food, amazing places. And that would be all. And I thank you. Guys, so salamat guys sa panunood ng napakagandang video ko na to. Charot, i-promote natin ang sariling videos natin. For the go, ang pagba-vlog natin ng fruitan in Thailand. Muli, this is Christopher, your OFW Guru Thailand, nagsasabing thank you very much for supporting my videos, my reels, my posts, and everything. Have a good day!